invite you again to stand and let's turn our Bibles in Luke, book of Luke, chapter 17. Praise God, praise God. Praise God. Let's stand for the reading of the words of the Lord. Luke chapter 17, verse 11. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, everybody say one of them, when he saw that he was healed, he turned back and with a loud voice glorified God. And he fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Verse 18, There are not found that return to give glory to God, save this stranger. So 10 were cleansed, but only one went back to Jesus and say, Jesus, thank you. And he said unto him, to the one leper, who say, Thanks to the Lord, Jesus said, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Hallelujah. You see the difference? The 9, they were just cleansed. But the one who give thanks, he was made whole. Not just cleansed, but he was made whole. I want to preach today on the subject, the power of a thankful heart. The power of a thankful heart. Ang kapangyarihan ng pusong mapasalamatin sa ating dakilang Panginoong Yesus. Amen. Ibaba natin ang ating mga Bibles. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. And everybody shout, Thank you, Jesus. You may be seated. Praise the Lord. Na wala pong duda mga kapatid, tayo ay namumuhay sa panahon na halos lahat ng tao na ngayon ay mga reklamador. Hallelujah. We are living in a time where people loves to complain and complain and complain. Lahat ng reklamador, say praise the Lord. Nahiya pa kayo mga kapatid. Halata naman sa mga itsura. Hallelujah. Naging kultura na natin ang maging reklamador. Buksan mo lang ang social media, buksan mo lang ang iyong cellphone, makikita mo ang mga tao, ang mga post nila, majority, ay puro hinanaing, puro galit, at puro dismaya. May iba nagpo-post doon, Hays na ko mga tao, mga pakilamero, kung ano-ano mga kapatid, hashtag, buwisit na buhay. So lahat mga kapatid ng mga tao ngayon sa mundo, wala tayong ibang maririnig than complaint, murmuring, and grumbling. Reklamo sa buhay, reklamo sa trabaho, reklamo sa itsura, reklamo sa gobyerno, reklamo sa pamilya. Naging mga expert na tayo maging reklamador. Lahat ng reklamador say amen. Hallelujah. Ang gagaling na natin magreklamo. Kahit anong ibigay sa atin, reklamo. Kahit anong blessing ibigay sa atin, reklamo. Puro na lang tayo complaint. Now, to be fair,
not all complaint is bad. Some complaints are helpful to solve some problems. But the problem is, kung puro na lang reklamo ang ating buhay, para bang kinain na tayo ng reklamo, nalunod na tayo sa reklamo, puro na tayo inis, galit, at hinanakit sa puso natin, na naging bulag na tayo makita yung mga magagandang bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. It's dangerous when you always complain because it loses the capacity for you to see the blessings of God, the beauties and wonders that He has given you. A grumbling spirit, an ungrateful heart will make you blind to see, hallelujah, the goodness of God in your life. Now, naintindihan ko kung yung mga unbelievers reklamador. Fine, mga unbelievers sila. Wala silang Panginoon, wala silang Holy Ghost, wala silang alam sa salita ng Diyos. Kaya normal, maintindihan natin, wala talagang ibang gawin sa buhay yan kundi magreklamo at magreklamo. Kasi wala silang pinaglilingkuran ng Panginoon. Pero ang nakakapagtataka, bakit yung mga Kristiyano pa ang number 1 na reklamador? Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun yung reklamador, di ba mga kapatid? Hallelujah! Kung mga unbelievers reklamador, that's understandable. But when a Christian is thankless, that is something that is a big, big problem. When a Christian is thankless, the spirit of ungratefulness is creeping in our church today. That instead of enjoying the presence of God, you keep on checking on what is wrong in this church, and that spirit is not the will of God. Jeff Arnold says, the worst virus is not coronavirus. The worst virus is the unthankful attitude. Hallelujah. It's hard to get along with people who don't know to appreciate life. Like how you get along when they eat, I don't like the food. When they drink, I don't like the drink. I don't like this place. I don't like the people. It will make you grumpy and stress. Hallelujah. That's the problem with people that are ungrateful. Beware of the ungrateful spirit. Don't associate with people who always complain about everything. Hallelujah. Don't sit beside the people who always complain because that is a virus. Later on, as you keep on listening to her or to his complaint, you will also complain. And now you're also angry. And now everyone is angry now. And now everyone don't want to go to church anymore. Because the spirit of ungratefulness is creeping in the church. An unthankful heart cannot pray. An unthankful heart cannot praise. An unthankful heart cannot worship. Pag walang pasasalamat sa puso mo, ang hirap manalangin. Pag walang pasasalamat sa puso mo, ang hirap magpuri. Pag walang pasasalamat sa puso mo, ang hirap sumamba sa Panginoon. No wonder why the Bible says, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Huwag kang papasok na nakabusangot. Huwag kang papasok na malungkot. Huwag kang papasok na mainit ang ulo. Pumasok ka sa tahanan ng Diyos na may umaapaw na pasasalamat sa iyong puso. Hallelujah! I believe that Christians should be the most thankful people in the universe. While everyone, mga tao sa mundo, sigig, sa Bisaya pa, sigig bagulbul, sigig yaw-yaw, unsa man yung ano ba yan? Kung ano-ano nang gipang sulti. Hallelujah. Dapat ang Kristiyano ang nananatiling, sige lang, thank you Lord lang. Okay lang, mabuti ang Panginoon. While everyone is just,
The Christian is like a beacon of light standing there and say, no, let's say, thank you, Jesus. The Lord is still good. Train yourself as you wake up in the morning. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you for my pillow, even though there's saliva in my pillow. Oh, God. Bad breath, but at least I'm still breathing. Thank you, Lord. And you go to the comfort room. Thank you for the toothpaste, God. Thank you for this toothbrush. Then you go to the kitchen. You smell coffee. Thank you for the coffee, Lord. Wow, thank you for the food. And especially here in New Zealand, you can hear the birds singing in the morning. And, the beautiful flowers. You can feel the wind. Say, thank you, Lord, for the birds. Thank you, Lord, for the wind. And then you look, you see your face in the mirror. Kita mo yung mukha mo, mukhang kalabaw. Pero sige lang, ay, kagwapo talaga. Salamat, Panginoon, ang gwapo ko. Hallelujah. Kahit ikaw lang nagsabi nun, sige lang, lakasan mo lang loob mo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord, for the food in our table. And then you go to work. Thank you, Lord, I have a car. So many people, they cannot afford to have a car. Thank you, Lord. And you have your wallet. Wow, so many dollars. Give me some dollars. Hallelujah. Thank you, Lord, I have money. Thank you, Lord, I have work. Thank you, Lord, I'm still alive. Some people today are fighting for their life in the hospital. Every time they start to inhale, exhale, they have to pay for that oxygen. But you can enjoy the oxygen unlimited. Hallelujah. Ugaliin natin, mga kapatid, ang magpasalamat sa Panginoon. Huwag kang mag-antay ng malaking blessing. Huwag kang mag-antay ng malaking himala pa. Yung maliliit na bagay sa buhay mo, pasalamatan natin yan sa ating Panginoon. Sige po, malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, thank you, Jesus. Always be thankful. Philippians chapter 2, verse 14 to 15 in NLT, I want to read it. The Bible says, do everything without complaining. That's what the Bible says. Paul was talking to the Christians, and he told the Christians, do everything without complaining. And that's not just the ministerial work, but even at your secular work. Your boss or your employers that are unbelievers, makita nila sa iyo na, ang galing naman nito, hindi ko talaga to narinig nagreklamo. I never heard this person complain. Even the task is so difficult and lagi nag-go overtime, but this person, he's always thankful. He's always grateful. And the Bible says, when you do things without murmuring and without complaining, you will shine like a bright light in this world, and the people will see the glory of God into your life. The glory of God is not just long hair and long clothes, but the glory of God will be seen in our attitude, in our secular jobs. Are we grateful? Are we thankful? Do we smile? Hallelujah. Can you smile? Praise God. Even you don't have teeth anymore. Keep smiling. Christians should be the most thankful, appreciative, and grateful people in the world. Because we're living a generation that are thankless. Always complain about everything. Sabi nga ng isang quotation, keep your attitude full of gratitude. You get that? Keep your attitude full of gratitude. To be grateful, you have to be intentional to be grateful. You cannot just go with your feelings and go with the flow and say, I feel grateful today. No, that's not gonna work. You have to make a decision pagising mo sa umaga, ano bang pasasalamatan ko ngayon sa Panginoon?
Lord, salamat sa bagong buhay, panibagong araw na iyong pinagkaloob. At bago ka matulog, mag-isip ka na at least 10 things to thank God for. Thank God for my husband. Thank God for my wife. Thank God for our pastor. Thank God for the church. Hallelujah. And by being always thankful and grateful, you will manifest the glory of God into your life. People will see that you are a true Christian. You are not just a Christian by how you preach and how you sing, but you are a Christian on your attitude. And our attitude should always be filled with gratitude. Hallelujah, hallelujah. Don't focus on the things that you don't have, but focus on the things that you have. And be grateful for it. That's part of our spiritual discipline. Kasama yan sa spiritual na pagdidisiplina na piliin natin palaging maging mapasalamatin. Ugaling laging nagpapasalamat sa Panginoon. Anong sabi sa binasa natin kanina? 1 Thessalonians 5:18, in everything give Him thanks, for this is the will of God. Gusto niyo malaman anong kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay always give thanks. Saan ka man niya dalhin, anumang blessing ang binigay sa iyo ng Panginoon, always give thanks to the Lord, pagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa Tagalog, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Maaring may trabaho ka ngayon, hindi pa kalakihan, magpasalamat ka sa Panginoon. Kahit hindi pa malaki yung sahod, thank you Lord, at least meron kang trabaho. Pag makita ni Lord sa maliit na bagay, thankful ka at faithful ka, darating ang panahon, ipopromote ka ng ating Panginoon sa mas malaking blessing. Dahil nakita niya yung attitude mo full of gratitude. Pero kung ngayon pa lang bagulbol ka na, reklamador ka, maarte ka, sampalin kita mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon ay hindi ka pagpapalain pag sige ka murmur. Hallelujah sa mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon. And we see in the story in Luke chapter 17 that there are 10 lepers. Everybody say 10 lepers. Tagalog ito ay, ano yung leper? Ketong. Ayan, may ketong mga kapatid. Noong unang panahon, sa panahon pa nila, sa Bible, ang ketong po ay hindi lang sakit. Para sa kanila, ang ketong po, ito ay sumpa, mga kapatid. Pag ang isang tao ay may ketong, ang kanilang assumption, sinumpa yan ng Diyos. Kaya pag ang tao may ketong, cut off na siya sa asawa niya, cut off na siya sa pamilya niya, bawal na siya magtrabaho, at bawal na sila pumasok sa synagogue, outcast na sila at isolated na sila. Ganon nung unang panahon, pag ikaw ay may ketong, pinandidirian ka mga kapatid. Hallelujah. Naranasan, ewan ko kasama ba kita nun, Sister Princess, nag-preach ako mga kapatid sa bandang Caloocan na may mga village doon na may mga ketong. Hallelujah. At nag-preach ako doon, nakakatuwang tignan. Nagpupuri sila, butas-butas yung kamay, may iba parang nahuhulog na yung ilong. Hallelujah. Dahil pag may ketong ka, patay na yung nerves mo, hindi mo nararamdaman mga kapatid, yung pain, wala nang pain. Kasi patay na yung nerves, kaya may iba sa kanila. Hindi nila alam, may sugat na pala yung paan nila, tapos nagnana na mga kapatid, lumala na yung sugat. So, napakahirap po ng kalagayan pag merong ketong. Hindi lang po yung sakit, but the pain of being abandoned. You are abandoned. You are not qualified to enter the synagogue, the temple, because you are a leper. Hallelujah. That's why when you are a leper, it's the end for you. There's no hope for you. The only people you could get along are your fellow lepers. But you are cut off from society and you are abandoned. That's the pain of being a leper. But the Bible says, Jesus entered the village.
dumating si Jesus Christ. At alam nila, wala nang gamot sa kanilang karamdaman. They know that their sickness is incurable. There's no more healing for their disease. Alam nila, mga kapatid, na wala na silang pag-asa. Walang doktor ang makakagamot sa kanila. Kaya ang tanging pag-asa na lang nila ay yung nabalitaan nila na may isang lalaki na ang pangalan ay Jesus Christ, na siya ay nagpapagaling. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakakalakad. At nung naririnig nila yon, nung nabalitaan nila na dumating si Jesus Christ, out of desperation in their hearts, those 10 lepers start crying and shouting, Jesus, have mercy on us. They were crying to Jesus, Jesus, help us. Jesus, heal us. Sometimes the Lord will allow us to be in the situation where it seems there's no hope anymore, so that we will only run to Him. We will only cry to Him. We will only shout the name of Jesus Christ. Kung ganyan ang sitwasyon mo ngayon, I have a good news, mga kapatid. Nandirito ang ating Panginoong Yesus. Tumawag ka sa Kanya. Hindi ka gagaling nang nakaupo ka lang. Hindi ka gagaling nang nanunood ka lang. Hindi ka gagaling nang nakatingin ka lang. Kailangan mong purihin ang Diyos. Buksan ang iyong bibig. Purihin siya. Tumawag sa kanyang pangalan at sumigaw, Jesus, tulungan mo ko. And these 10 lepers, they were crying out to Jesus, oh, Jesus, have mercy on us. And what did Jesus respond? What was the reply of Jesus? Jesus said, show yourself to the priest. Now, that's mind-boggling because Jesus didn't automatically says, you're healed by your faith. But Jesus gave a command, show yourself to the priest. Why did Jesus say that? Number one, to test their faith. Will they obey even though there is no proof yet that they are healed? Sinusubok yung kanilang pananampalataya. Kasi marami sa atin, may ugali tayo, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako susunod. Hanggat hindi ko nararamdaman, hindi ako susunod. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng umasa ka sa nakikita at nararamdaman. Ang paglilingkod sa Panginoon, maniwala ka muna at may makikita ka. Maniwala at sumunod ka muna at may mararamdaman ka. Hallelujah! At yung 10 may ketong, sumunod din sila. And pangalawang reason, kaya sinabi ni Jesus, show yourself to the priest, because ang mga priest, noong lumang panahon, sila yung nagda-diagnose ng may mga ketong. They were the ones who diagnosed those lepers, and they have a long process and procedure to verify if the leper is healed. So, parang sinasabi ni Jesus, para maniwala kayo na gumaling talaga kayo, itanong nyo pa sa priest. And they obeyed. They were walking. 10 may ketong naglalakad. Siguro yung iba nahulog na yung ilong, nahulog na yung daliri, yung iba na nabawasan na yung muka, mga kapatid. Pero the Bible says, while they were walking, suddenly, they were healed. They were cleansed. Nagulat sila. OMG, baby skin na tayo ulit. Bigla silang kuminis, mga kapatid. Biglang gumanda ulit yung kanilang kutis na para bang wala silang naranasang karamdaman. And I believe ganun din ang mangyayari sa iilan sa inyo ngayon. Kung manampalataya lang kayo kay Jesus at maniwala sa kanyang kapangyarihan, uuwi ka dito na may pagbabago, may paglilinis, and He will make your life brand new. And they rejoice, Sister Gloria, because, wow, finally, they're now healed. And nag-usap-usap na sila. Tara na, balik na tayo sa mga misis natin. Sana hindi pa yung naghanap ng iba. Hallelujah. Balikan na natin yung mga anak natin.
Sabi siguro ng isa, yes, sa wakas pwede na ulit ako magtrabaho. Kasi wala na akong ketong. Sabi siguro ng isa, sa wakas pwede na ako pumasok ulit ng templo at makarinig ng mga salita ng Diyos doon. Thank you, at least magaling na. And the Bible says, the 9 of them ay umalis, but the one leper, yung isa doon, ay nakaalala sa nagpagaling sa kanya. Sometimes, we become so happy with the blessing that we forget the blesser. We are so happy with the gift that we forget the giver. We are so happy with the building, but we forget the builder. Pero yung isa, naalala niya na bago siya umuwi sa kanyang pamilya, bago siya bumalik sa trabaho, babalikan niya yung taong yon na ang pangalan ay si Jesus. And the Bible says, bumalik siya ulit. Hallelujah! Lumapit siya kay Jesus and he shout and he glorify God. And the Bible says, he kneeled down, lumuhod siya at sinabi niya, Jesus, thank you! Thank you, Jesus! There's gratefulness in his heart. Hallelujah! The 9 lepers represent the world that we have today. After God blessed them, after God provided their needs, after God giving them the food that they could eat in their table, after God blessed their business, after God blessed their work, they cannot even remember God who gave all those things to them. Hallelujah. May ugali tayo na kay bilis nating makalimot sa ating Panginoon. Nung walang-wala pa tayo, grabe tayo tumawag sa Panginoon. Pero nung binigay na ng Diyos yung ating pangangailangan, ayain ng Bible study, ang daming dahilan. Pero pag gimmick, maraming paraan, mga kapatid. Pag ayain sa gawain, biglang nagkakasakit, biglang may lagnat, may ubo. Pero pag basketball, pero pag saya-saya, hala, kahit may sakit, nagagawan agad ng paraan, mga kapatid. Anong nangyari sa atin? Bakit natin kinalimutan yung nagbigay ng lahat at karapat-dapat lang na balikan natin yung nagbigay at sabihin natin, salamat, Panginoon! Hallelujah, hallelujah. Isang leper lang ang nakaalalang magpasalamat sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya na nagpasalamat yung isang may ketong? 10 kayo, di ba? 10 kayo kanina. Where are the 9? People are so quick to forget God. Now, I understand when it comes to church, we have different personalities. Some of us, when we praise, we can be very emotional, wow, hallelujah! And some are, just mellow, hallelujah. Thank you, Lord. God is good. We have our own way of expression. It's okay. But please, can we even see your gratitude? You may not jump, you may not run, but can you please at least lift your hands and say, thank you, Jesus, for everything. I don't care how you praise, just praise. I don't care how you do it, just do it. Buhay tayo ngayon dahil sa Diyos. May buhay tayo ngayon dahil sa Panginoon. Ugaliin natin palagi na magpasalamat sa Panginoon dahil siya ang source ng lahat. Hallelujah. The Bible is right and it's stated in Romans 1:21. In Tagalog, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Hindi mo na nga siya sinamba. Hindi mo man siya pinasalamatan, mga kapatid. Hallelujah. Tanungin ko kayo, mga kapatid, ano lang ba tayo noon, Diyos ko Ginoo? Uryagaba, mga kapatid. Ano lang ba yung mga buhay natin noon? Dati ulam natin, asin,
Ulam natin, toyo, mantika, ewan ko sinong nakaranas noon. Kamote, masaya na nga tayo noon eh. Maiyak-iyak na tayo sa kamote, mga kapatid. Jollibee, yun yung luxury natin noon. Maka-Jollibee lang, feeling natin, mga sosyal na tayo eh. Uy, nag-Jollibee kami. Kala mo kung ano eh, Jollibee lang pala mga kapatid. Dati, pagkain natin, gatas, Milo, gatas, masaya na nga tayo noon eh. Hallelujah, nung mga panahon noon, hallelujah, mga maliliit na bagay, masaya na tayo, pero ngayon, McDo lang, ano ba yan? Chip? Jollibee lang, ano ba yan? Nakakababa ng dignidad. Nakala mo sino, sarap sampalin, mga kapatid. Huwag mong kalimutan saan ka nang galing. Hallelujah, champurado tuyo. Masaya na tayo noon, mga kapatid. But look what the Lord has done. Anytime na gusto nyong kumain sa magandang restaurant, kayang-kaya nyo na, mga kapatid. Every time gusto nyo bumili ng damit, kaya nyo nang bilhin. Kaya mararapat lamang na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Malaya tayong sumigaw. Malaya tayong lumundag. Malaya tayong sumayaw sa Panginoon. Bakit? We are thankful. Hallelujah. Some people will say, why are you so noisy? Why are you so crazy? Very easy. I'm thankful. I'm just thankful with my life. You know, it's easy for you to criticize someone's praise when you don't know what they have been through. When you see a lady who's always crying, hallelujah, hallelujah. And then you're there at the back, ingay naman yan, ano ba yan? Ingay naman umiyak niyan. Pero hindi mo alam, cancer survivor pala siya. Hindi mo alam, namatayan pala yan ng mahal sa buhay. Huwag mong husgahan ang kanyang pagpupuri dahil hindi mo alam ang kanyang pinagdaanan, mga kapatid. Hallelujah! Saan ang attitude ng thankfulness? Bakit hindi man lang makapalakpak? Bakit hindi man lang makasigaw? Bakit hindi man lang makapagpuri? Nasaan ang ating pasasalamat sa Panginoon? Ang sabi ng awit 35:18, at sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw, O Yahweh, ay pasasalamatan. Oh, I love that. Psalm 35:18, in the midst of the congregation will I praise thee. Some of you are saying, pupurihin ko si Lord, private lang pag ako lang. Pag sa church, di ako magpupuri, ayoko makita nila. That's not true. That's not biblical. The Bible says, in the midst of the congregation, ipagmalaki mo ko, sabi ng Panginoon. In the midst of the congregation, purihin mo ko. Huwag mo nga isipin anong sasabihin nila. Huwag mong hayaan na ikaw ay kontrolin ng kanilang mga opinion. Be thankful to the Lord. Praise Him. Magnify Him. Honor Him. Huwag kang mag-alala anong sabihin ng tao. Hindi naman sila ang namatay sa krus para sa iyo. Hindi naman sila ang nagbigay ng buhay nila para sa iyo. Ibigay mo ang the best na pasasalamat sa Diyos. Come on, I'm giving you 5 seconds. Can you start thanking God? Can you start praising Him? Come on, let there be rejoicing. Somebody shout, thank you, Jesus. Hallelujah. Always be thankful. Psalms 92:1, it is a good thing to give thanks to the Lord. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. It is a good thing. So pag hindi ka pala magpasalamat, masamang bagay yon. Kailangan laging nagpapasalamat sa Panginoon. Isa sa pinakakasalanan ng iglesia ay yung sin of ingratitude. I know hindi perfect ang ating pastor, but let's be thankful to our pastor. Hindi perfect si pastor, si pastora, but we are thankful for pastora. Hindi perfect si Brother Joseph, si Ninang Ana, but we are thankful for them. Instead na mag-focus ka sa mga negative, magpasalamat ka, mga kapatid, sa Panginoon sa lahat ng bagay na Kanyang ginagawa. Thank you, Lord, may simbahan dito sa Christ Church. Kung walang simbahan sa Christ Church, baka iba sa inyo ngayon, nasa diskuhan na kayo. Baka may iba sa inyo, nasa bar na kayo. Nag-ano-ano na rin kayo ng pole. Sasayaw-sayaw kayo, kembot-kembot kayo doon para kayong mga syunga.
Hallelujah. Asan na kaya ang buhay natin ngayon kung walang church na nilagay ng Panginoon? Pero salamat, meron tayong church, meron tayong pamilya, na pag namimiss natin yung pamilya natin sa Pilipinas, may mga pamilya tayo dito, mga kapatid, na napapalakas tayo. One of the sign of the last days in 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men shall be lovers of themselves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. And you know what the Bible says? Isa sa senyales ng huling araw, people are unthankful. Hallelujah. You can see that. You can see it right now. Many teenagers don't even know how to say. They cannot be thankful to their parents, to their family. When we were kids, we are already thankful with mga laruan ng mga kotse-kotse, Voltes 5, dinosaur, mga kapatid. Minsan wala pang laruan, mga kapatid. Hallelujah. Holen-holen lang siguro ang laro natin o yung kulangot natin, binibilog-bilog natin, tapos pinagaganon-ganon. Hallelujah. Pero ngayon, mga bata, I want an iPhone. I want a gadget. Hallelujah. Huwag niyong sanayin na ganyan. Teach them to be thankful to the little things and not depend on the material things of this world. Unthankful people are sour people. They are hard to get along. They always look for something to complain. And this is not the will of God. The will of God is to keep our attitude full of gratitude. Dapat ang pagiging mapasalamatin, ito ang ating default mode. Philippians chapter 4 verse 6, Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Hallelujah. Be careful for nothing, but always pray and always say thanks to God. Psalms 106 verse 1, Praise ye the Lord, oh give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. That's what the Bible says. Always give thanks to the Lord. It's not weird when you clap in the church. It's not weird when you shout in the church. You know what's weird? When you don't clap. That's weird. It's weird that you don't clap. It's weird that you can't shout. It's weird that you don't praise. Out of all the bountiful blessings that God has given you, who are you not to praise Him for all the great and wonderful things that He has done in your life? Hallelujah. And thankful people are praising people. Hallelujah. When you are overwhelmed with gratitude, you cannot help it. You'll burst out in praise and worship. It's the overflow of a forgiven soul. Colossians chapter 2 verse 7, Rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught. Ang sabi dito, abounding therein with thanksgiving. Umaapaw na pasasalamat. Colossians 3:15, Let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body. And I love this. Be ye thankful. And not even in the church, but even at the restaurant, to the cruise, yung mga staff doon. Sa Pilipinas, hilig awayin yung mga crew. Ano ba yan? Ang bagal naman. Ano ba yan? Customer is always right. Dapat ganun. Pag Kristiyano tayo, sige lang po, sige lang po. Thank you, thank you, thank you. Minsan, pag nakita mo yung pangalan nila sa tag, banggitin mo. Thank you, Ashley. Thank you, Princess. Pagod yan eh. Magdamag yan, pagod. Breadwinner pa. Kaya, yan, bugnutin na yung mga mukha eh. Pero pag i-appreciate mo yan, parang nawawala yung pagod nila. Kasi pinasalamatan mo. Hallelujah. Pag mahilig kang mang-away, walang magmamahal sa iyo, mga kapatid. Pag namatay ka, nag-revival pa yung mga tao, yes, namatay na siya sa wakas. Thank you, Lord. Salot sa bayan niyang taong yan. Hallelujah. Pero pag ikaw ay mahilig ka mag-appreciate, magpasalamat, hallelujah, mamahalin ka ng mga tao. Tandaan nyo, hindi nakapasok sa promised land ang mga murmurers. From Egypt going to promised land, kinain ng lupa yung mga murmurers.
Sige, reklamo pa kayo. Mukhang lupa na kayo, mga kapatid. Always be thankful. Always be thankful to the Lord. You know, yung daddy ko nung buhay pa siya, when my father is still alive, lagi niya akong dadalhin sa toy stores at sabihin niya, anak, kuha ka dyan. Basta, dapat hindi lalagpas ng 100 pesos. Ganun yun eh. Kailangan below 100 lang. Hindi, maghanap din ako ng mga laruan na below 100 lang. Titignan ko yung mga price. Tapos ang napili ko, maliliit na mga sundalo, mga dinosaur. So, ito na lang. Hindi abot na 100, around 50, 70. And then pag dinala na ni daddy sa cashier at nabayaran na, bigla akong tatalon sa kanya, "Thank you, daddy! Love you, dad!" Sabi sa'yo, maluha-luha yung daddy ko. Sabi ng daddy ko, sige, kuha ka pa doon. Na-touch yung puso niya. Bakit? Na-appreciate ko siya. Nagpasalamat ako. Hindi ako yung, ito lang daddy, ano ba yan? Ang poor naman natin. Ito lang kaya nating bilhin. We're so poor. Hindi. Sabi ko, daddy, thank you po. Sabi ni daddy, sige, kuha ka pa doon ang gusto mo. Hallelujah. Daddy ko pa yan dito sa physical. How much more our Father in heaven? Pag marunong kang magpasalamat sa Panginoon, sabihin ng Diyos, aba, maliit pa lang sahod mo pero nagpapasalamat ka na sa akin, palalakihin ko yung sahod mo. Aba, maliit pa lang yung bahay mo, pero thankful ka na sa akin, palalakihin ko yung bahay mo. Huwag natin ugaliin maging reklamador. Always be thankful. Kayo ba, ganahan ba kayo sa mga taong after mo tulungan, nagreklamo pa? Naasar ka eh. Pihirap, buwisit to. Kapagod-pagod ako na ubus na nga yung pera ko, matulungan ka lang, ikaw pang hindi, walang utang na loob. Hagigil, mga kapatid. No, naiinis tayo, pero nakalimutan natin, ganyan din katayuan natin sa Diyos. Hindi man lang tayo nakaalalang magpasalamat sa Panginoon. Sino pa ba dito nagpipray sa umaga? Sino pa ba dito ang nagpipray bago matulog? I believe kung maging honest tayo, iilan na lang ang nakakaalala na magpasalamat sa Diyos. Hindi ganyan ang Christ Church. Ang Christ Church, we are thankful people. Malaki man o maliit, we are thankful to God for everything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You know, there was a time, there's a season in my life na na-discourage ako sa buhay ko, na-discourage ako sa ministry. At pag minsan na-discourage ka, naglalakad ka, hindi mo na alam saan ka na napupunta. Lakad ka lang ng lakad. Tapos dagdagan pa ng ulan para dagdag drama. So ganun-ganun ka, mga kapatid. Discourage ako sa ministry, sa buhay ko, sa Pinas to. At habang naglalakad ako, mga kapatid, naalala niyo sa Pilipinas, sa mga city may truck na mga nangongolekta ng basura, mga kapatid. Dadaan lang yan eh, tapos yung mga taga-tapon tumatakbo. Tapos itatapon ng gano'n. Gano'n sa Pilipinas, mga kapatid. At habang naglalakad ako, alam niyo yung mga basurero, yung nagpupulot ng basuran, ginagawa nila para silang nagbabasketball, gumaganon sila. Steph Curry, pasa, gano'n. Woo! Gano'n sila. Ang sasaya nila, nagbasuraan. May tai-tai pa yung mga basura na yon, mga kapatid. Pero gano'n yung trabaho nila, pero masaya sila sa ginagawa nila. Habang ako, bless ako, mga kapatid, pero hindi man lang ako nakapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lagi nating pasalamatan ng Panginoon sa anong meron tayo. Dahil maraming tao sa mundo ang nangangarap magkabuhay na meron ka ngayon. But they were not given that chance. That's why the Bible says, in everything, give Him thanks. In everything, give Him thanks. Kung naalala nyo yung mga kanta natin sa sanlibutan, hindi yan nakafocus sa pasasalamat. Nakafocus yan sa reklamo at despair sa mundo. Ano yung mga kanta sa sanlibutan? Lonely, I'm Mr. Lonely. Wag na kayo mahiya, brother, I have nobody on my own. Diba? Lonely,
Mr. Lonely. Sa Tagalog yun. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Ganon-ganon pa kayo sa karaoke nun. Walang malalapitan. Nung bata-bata ako, sikat na sikat yung kanta na, bakit ka pa nakita? Bakit ka nakilala? Sabayan niyo ako, alam niyo yan. Kung ang puso ko ay iiwan mo lang, nasasaktan. Diba nakaka-depress eh? Broken hearted ka talaga, madidepress ka ng mga ganyang kanta. Yung, please release me, let me go. For I don't love you anymore. Very depressing. Pero tingnan nyo ang kanta sa church. Tingnan nyo ang kanta para sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ is Son. Napakaganda. Unang linya pa lang parang nahawi yung madilim na aura. Nahawi yung kadiliman. Dahan-dahang lumiliwanag, mga kapatid. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you, are everything to me. And I exalt your holy name on high. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Kapatid, kahit pagod ka sa trabaho, kantahin mo yan, natatanggal yung bigat. Lalo na kung may pinagdaraanan ka, mas lami kayo na, mga igsoon. Kanang may problema ba, may pighati, may problema, ang sarap kantahin yan talaga. All my life, talang iyak-iyak ka talaga. Damang-dama mo. Ngayon, tinitake for granted nyo yung kanta kasi wala pa kayong pagsubok. Huwag nyo antayin ang malaking pagsubok, sa kanyo i-appreciate ang magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi ko na alam lyrics. Pero, hindi siya nakafocus sa nararamdaman mo eh. Hindi siya nakafocus sa emosyon. Ang focus ay ang Panginoon. Pasasalamat sa ating Panginoon. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa iyo, Jesus, ano yan, sunod? Buhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos pusong pasasalamat sa lahat. Biyaya mo, aking nakakamtan. Puro pasasalamat sa Panginoon. Why don't you reflect tonight and remember the goodness of God? At sabihin mo, Lord, sorry! Masyado akong nakapokus sa problema. Nakalimutan ko, salamat sa buhay, salamat sa kaligtasan, salamat sa protection, salamat sa church, salamat sa fellowship, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa grasya mo, salamat sa mercy mo, salamat sa forgiveness mo, salamat sa church, salamat sa aking pastor, salamat sa aking kaibigan, salamat sa katotohanan, salamat sa kalakasan. Lord, teach us always to be thankful. Oh God, teach us always to be thankful. And I tell you, when you're always thankful,
walang problema ang mga kawasak sa'yo. Buruin mo kahit anong gawin sa'yo, thank you Lord, pambihira. Tanggal sa trabaho, thank you Lord, wala muna akong trabaho ngayon, pahinga muna. Nagkaroon ka ng sakit, thank you Lord, may sakit ako. Alam ko Lord, paraan mo to dahil ipapakita mo kung gaano ka kagaling magpagaling ng karamdaman Lord. Namatayan ka ng mahal mo sa buhay, thank you Lord, kahit namatay siya. Alam ko sa rapture, magkikita naman kami ulit Lord. Hindi ako nalulungkot. Yung yawa, mapapagod din eh. Mapagod yung demonyo, sabi niya, bang gagawin ko sa taong yan? Lahat na lang gawin ko, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Parang si Job, mga kapatid, na wala na sa kanya ang lahat. Pero anong sabi ni Job? The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan niyo yung one leper. Siya lang ang nagpasalamat. At anong sabi ng Panginoon? Thy faith had made thee whole. Yung word na whole doon, maraming mga theologians ang naniniwala, hindi lang siya physical na pinagaling, kundi yung kanyang kaluluwa ay iniligtas ng Panginoon. Yung siyam, pinagaling lang yung katawan, pero yung kaligtasan, hindi tayo sigurado. Pero yung nagpasalamat sa Diyos, niligtas ng Panginoon. Kaya ugaliin natin mga igsoon, mga kaibigan, magpasalamat sa Panginoon in the good times and the bad times. Huwag lang tayo magpasalamat kay Lord sa mga blessings. Pasalamatan din natin siya sa trials. Dahil sa trials, nagpakumbaba ka. Dahil sa trials, nag-pray ka ulit. Di ka naman nagpipray dati. Pero dahil may trials, ayan, nag-pray siya. May iba sa atin, nung binibless, hindi nag-church. Pero nung sinabi ng doktor, may cancer ka, 3 months na lang buhay mo, ayun, nagsimba ulit. Salamat sa trials, Panginoon. Dahil sa pagsubok, natuto tayong kumapit sa Panginoon. Dahil sa mga problema, natuto tayong manalig sa Diyos. Dahil sa mga pagsubok, na-realize natin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. And as I close, mga kapatid, I remember the story, kapatiran namin noon sa church. Bata pa ako, pero laging kinikwento ng aking daddy. Meron daw isang kapatiran sa church. Ang galing nito, mga kapatid. Ito lang yung katangi-tanging kapatiran na nagpaalam muna siya bago siya mag-backslide. Sana lahat ng backslider, gano'n, no? Magpaalam muna. Pero mo, pumunta siya sa office ni daddy at ang sabi niya, Pastor, magbabackslide na po ako. Sabi ni Pastor, ang bait mo ah. Nagpapaalam ka na mababackslide ka. Nagpaalam siya, mga kapatid. Sabi ni Pastor, bakit ka magbabackslide? Ganito kasi ang bigat problema ko, pero yung Panginoon parang wala namang ginagawa, yung Panginoon parang wala namang paki, yung Panginoon parang ganito naman, ganito, pagod na ako, ang hirap maglingkod sa Kanya, hirap maging Kristiyano, ayoko na, backslide na ako. Then sabi ng pastor, sige, kung yan ang desisyon mo, nirerespeto ko yan. Pero pwede ba, bago ka mag-backslide, punta ka muna sa prayer room at magpaalam ka sa Panginoon. At pumunta rin siya sa prayer room. Masunurin din na backslider, mga kapatid. Alam niyo, pagluhod niya daw, sabi niya, Lord, magbabackslide na ako. Hindi ko na kaya. Ang hirap maging Kristiyano. Pero Lord, bago pala ako mag-backslide, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Naalala ko, Lord, noon, walang-wala akong pera noon, Lord. Hindi ko alam saan ako makakakuha ng pera. Wala akong pagkain, Lord. Pero out of a sudden, may kumatok sa bahay. May daladalang grocery. May kasama pang pera, Panginoon, mga kapatiran sa church. Lord, alam ko ikaw talaga yun eh. Ginamit mo sila eh. Dahil nakita mo yung pangailangan ko. Thank you nga pala, Lord, doon. And Lord, pangalawa pala, Lord, naalala ko, isang beses, nung tumawid ako sa kalsada, muntik na ako mabangga nung malaking truck. At nung nakita ko yung malaking truck, mababangga na ako, tinawag ko yung pangalan mo. Sabi ko, Jesus! At naging smooth yung pagpreno ng truck.
At hindi ako nabangga. Lord, alam ko ikaw yun eh. Iningatan mo ko eh, love mo ko eh. Thank you nga pala dun, Lord. And then lastly, Lord, gusto ko palang magpasalamat. Naalala ko, Lord, nung may sakit ako, nasa hospital ako. Sabi ng mga doktor, malala na yung sakit ko. Dumalaw si pastor at yung mga kapatiran sa church. Habang nasa hospital ako, nilehans ako at pinagpray ako. And Lord, andito ako ngayon. Magaling na ako sa sakit ko. Kasi alam ko, Lord, ikaw yun na nagpagaling sa akin. Hanggat mamaya-maya, umiyak na siya, mga kapatid. Sabi niya, Lord, bakit pala kita tatalikuran? Ang bait-bait mo pala sa akin, Panginoon. Napakadami mo palang ginawa, Lord, sa aking buhay. Bakit kita tatalikuran? Marami pang ibang bagay na kaya ko pang banggitin, Lord. Sobrang dami mong ginawa sa akin. Bakit kita tatalikuran? At simula nun, hindi na tuloy siya nag-backslide. Bakit? Naalala niya ang kabutihan ng Panginoon. Come on, somebody. Discouraged ka ba ngayon? Gusto mo na bang mag-backslide? Gusto mo na bang mag-give up? Step back and reflect and pause for a while and remember, iningatan ka ng Panginoon, pinakain ka ng Diyos, protectionan ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon. Alay natin ang taos-pusong pasasalamat sa ating buhay na Panginoon. Come on, can I hear the sound of thanksgiving in this place? Come on, let's stand. Hallelujah. Can I hear the shout of thanksgiving? Come on, somebody. Lift your voice. Lift your voice and shout, thank you, Jesus. There is power in a thankful heart. There is power in a thankful heart. Lolobo ko sa tayara lahat. Habang daan-daan tayo lalapit, dito ang mga babae, dito ang mga lalaki. Pwede kayong tumayo, pwede kayong lumuhod. Hallelujah. Lapit tayo mga kapatid at tayo.